Chapter 4. Bahagyang lumayo sa akin si Gov. Gabriel na may ngisi sa mga labi nang muli niya akong tinitigan. Wow, that was amazing. Your lips are so soft. Nakakahiya nga po, eh. You're a great kisser. Pero ako, hindi man lang marunong humulik, nag-iinit ang magkabilang pisngi na hingi ko ng paumanhin. I know na hindi dapat ganun ang sinabi ko. Ayaw ko lang na ma-disappoint siya sakin. Buong puso na tumawa si Gov. Gabriel at sinapo ng dalawang kamay ang magkabilang pisngi ko. Do you know how I feel right now? You're disappointed. Natatawa na pinanggigilan niya ang pisngi ko, sabay iling, I feel so lucky. Kasi alam ko na first kiss mo yun. Kahit hindi mo man sabihin. Ano raw? Swerte pa siya na para lang siyang nakipaghalikan sa tuod kanina. Akala mo lang yun, Arabella, kontra naman agad ng isip ko sa tonong nanunukso. Kung naalala mo lang kung paano ka makipaghalikan sa kanya kanina na parang expert din. Lalo akong nag-blush at hindi na naman ako makatingin ng diretso kay Gov, bakit niyo po kasi ako hinalikan? Halos pabulong lang na tanong ko. He just smiled at me. I've been wanting to do that for a while, Napangiti siya nang hawakan niya ang kamay ko. Ang manhid mo kasi kaya hinalikan na lang kita. Lalo akong naguluhan sa sinabi niya. Manhid po saan? Hindi na niya ako sinagot. Sa halip ay lalo pang lumapad ang pagkakangiti ni Gov. Gabriel nang pisil-pisilin niya ang palad ko. Kung makangiti naman to. Sobrang hina ng pagkakasabi ko yun dahil wala talaga akong balak ay parinig sa kanya ang reklamo ko. Medyo naiinis lang ako kasi hindi niya ako sinasagot ng matino. Gusto ko ngang malaman kung bakit ba talaga niya ako hinalikan. Sa pagkakaalam ko kasi, hahalikan mo lang ang isang tao kapag gusto mo. Katulad ko. Kaya ako nagpaubaya at nag-respond sa kisses niya kanina kasi I like him. Tapos siya, ngingitian lang ako. Because you make me smile. Kapag kuwan ay sabi ni Gov. Gabriel na tila narinig ang bulong ko. Your lips taste like heaven. So sweet and pure. For sure na hindi na yun bago sa'yo, Gov. Sa dami ng lips na natikman nyo na, kunway sabi ko na lang para labanan ang nararamdaman ko. Kahit ang totoo ay basang-basa ko sa mukha niya na napaka-genuine ng compliment niyang iyon. But yours were the sweetest and purest. And I'm craving for it even more now that I've tasted them. And then he winked at me bago niya pinahid ang mga labi ko na medyo namamasa pa dahil sa laway niya. Muli na namang nag-init ang buong mukha ko sa ginawa niyang iyon. Yumuko na lang ako para itago iyon. Pero kung alam lang ni Gov, na napapangiti rin niya ako. Pwede po bang ihatid niyo na ako? Nahihiya na po kasi ako sa mga kasama ko. Sila na ang gumawa ng mga trabaho ko, maya-maya ay magalang na sabi ko sa kanya nang makabawi na ako sa nangyari kanina. Sure, sagot niya at mabilis akong hinawakan sa aking mga kamay. Hanggang sa makalabas kami ng building na iyon ay magka-holding hands pa rin kaming dalawa. Hanggang sa dumating kami sa labas ng gate ng mansion ni Sir Luigi ay hindi pa rin sinasabi sa akin ni Gov. Gabriel kung bakit niya ako hinalikan. Pero pakiramdam ko, pagkatapos ng halik na pinagsaluhan namin kanina sa penthouse niya, parang may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Hindi ko lang kayang pangalanan kung ano yun. See you next week. Pahabol ni Gov. Gabriel bago ako bumaba ng sasakyan niya. Hindi na siya pumasok sa loob ng gate at hindi ko na rin siya pinayagan na bumaba pa para pagbuksan ako ng pinto. Masyado na akong maswerte kung gagawin pa iyon sa akin ng isang kagalang-galang na gobernador. Tumanggo lang ako nang maalala ko na Holy Week na nga pala sa susunod na linggo. Magkakasama na naman kami at masusolo na naman namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa paghatid. Ingat po kayo sa biyahe, casual na sabi ko bago ako kumaway sa kanya. Tumalikod na ako at nagmamadali na pumasok sa loob ng gate nang bumukas iyon dahil nakita na ako ng gwardya. Hindi na ako nang ahas na lingguning muli si Gov. Gabriel kahit ramdam ko naman na hindi pa siya umaalis at hinihintay pa niya na tuluyan akong makapasok. Dahil sa mga sandaling ito ay umaapaw na sa tuwa ang puso ko. Hindi ko nga napigilan ang ngiti ko hanggang sa nakapasok ako sa quarter namin. Kahit napuno na naman ako ng sermon sa mga kasama ko ay hindi pa rin iyon nabubura. Oh my God! Dream comes true. Si Gov.
Gabriel nga ang first kiss ko, parang timang nakausap ko sa sarili ko nang pumasok ako sandali sa loob ng banyo para damhin ang mga labi ko at balikan sa isip ang nakapakatamas na sandaling iyon sa buhay ko. Nagulat pa ako nang sa paglabas ko ay nakaabang na sa akin si Maylin. Naglinis daw ng penthouse. Bakit todo porma ka? May naglinis ba na nakadress ng mamahalin? Puna niya sa dress na suot ko. Ngayon ko lang napansin na hindi ko na pala napalitan ang damit ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang maalala kong naiwan ko nga pala sa penthouse ni Gov. Ang mga hinubad kong damit. Naroon din pati ang mga undies ko. Dahil mga bagong underwear din itong pinagamit niya sakin. Nadumihan ang damit ko dahil sa paglilinis kaya pinahiram ako ni Gov. Katwiran ko kay Maylin habang may pidgel ng ngiti sa mga labi ko kahit pa nga alam kong lalo lang niya akong pagsasabihan. Judge me all you want, Maylin. Pero masaya talaga ako kapag kasama ko si Gov. Kaya hayaan niyo na ako, please. Ang sabi nga, life is short. Dapat ay enjoy mo lang yun habang bata ka pa at may oras pa. Ikaw na rin mismo ang nagsabi sa akin na kailangan ko ring maglibang paminsan-minsan. May judge me all you want, at life is short, kapang nalalaman. Pa-English ka na ngayon, ha? Tiningnan niya ako ng masama. Sige, hindi ka na namin pakikialaman. Gora ka kung saan ka masaya. Basta huwag mo lang kaming sisihin sa huli at huwag mo sabihing hindi ka namin pinaalalahanan. Dahil naranasan na namin ang ma-in-love at masaktan. At ang masasabi ko lang, nakakaloka de amor din ang Mab Igo, biglang dugtong ni Ate Cora pagpasok niya rito sa quarter. Maraming salamat sa inyo. Promise po, linggatan ko ang puso ko. Gusto ko lang talagang maging masaya ngayon. At alam nyo na si Gov. Gabriel lang ang makakapagbigay sa akin yun, seryosong wika ko bago ko niyakap ang mga kaibigan ko. Doble ang saya ko ngayong araw dahil sa dalawang bagay. Una, nagkiss na kami ni Gov. Pangalawa, sa wakas ay naintindihan na ako ng mga kaibigan ko. Sumapit ang Holy Week. 4:00 pa lang ng umaga ay dumating na si Gov. Gabriel para sunduin ako, dahil hindi ko naman na kailangan pang itago sa mga kasama ko ang tungkol sa pakikipaglapit ko sa kanya kaya sinabi ko na sa kanila ang totoo. Katulad ng sinabi sa akin ni Maylin, hindi na nga siya nangialam pa. Ganon din si Manang Lolet. Si Sir Luigi naman ay panay ang bilin sa kaibigan niya na ingatan daw ako. Bitbit ang isang backpack lang ay lumabas na ako ng quarter at pumunta sa garahe kung saan naghihintay si Gov. Gabriel. Katatapos lang nilang mag-usap ng amo ko na bumalik na sa pagtulog. Good morning po, bati ko sa kanya para kunin ang atensyon niya. Nakatalikod kasi siya sakin. Pero nang humarap siya sakin ay para akong naubusan ng laway. He always managed to look gorgeous even when he was wearing the simplest outfit. Katulad na lang ngayon na nakasuot lang si Gov. Gabriel ng striped Breton shirt at khaki shorts. Punong-puno pa rin siya ng kumpiyansa sa sarili. I stopped just inches away from him when his deep brown eyes captured mine. Parang hindi ako makagalaw at nakatitig lang sa mga mata niya. Bigla akong nanliit. He's oozing with appeal and I knew that I'm not attractive. Lalo na ngayon na lumang dress lang ang suot ko na bigay pa sa akin ni Maylin para daw may maisuot ako ngayon. Maylin para daw may maisuot ako ngayon. Hi, good morning, baby girl. Nakangiting bati rin niya nang tuluyan siyang humarap sa akin. Lihim akong napalunok nang maalala ko ang halik na pinagsaluhan namin noong nakaraan. Ako ang unang bumati sa kanya kanina pero biglang umurong ang dila ko at hindi na ako nakapagsalita. Pakiramdam ko ay huminto na naman sandali ang pag-ikot ng aking mundo habang pinakatitigan ko ang mukha ng crush ko. Ang mukha na halos araw-araw ko yatang pinanabikang makita. Haze, Gov, kahit buong mundo pa ang kalaban ko, handa akong harapin iyon makasama lang kita ng ganito. Lihim akong napalunok dahil sa lalong pagbilis ng tibok ng puso ko. At ang ganitong feeling ay si Gov. Gabriel lang ang kayang magparamdam nito sakin. Nang makabawi ako sa pagkatulala sa kanya ay kinagat ko na lang ang ibabang labi ko at sa kabahagyang yumuko. Pasensya na po kung medyo natagalan ako. Are you ready? Sa halip ay tanong niya bago inisang hakbang ang pagitan naming dalawa. Nagangat ako ng ulo at tumango. Yes po. Napangiti siya sakin. Kung ganun, tara na. Habang madilim-dilim pa, mas masarap bumiyahe kapag ganitong oras.
Wala pang gaanong traffic. Sige po, sabi ko at sa wakas ay nginitian ko na rin siya dahil unti-unti nang nawawala ang kaba ko. Nagsisimula na namang mapalagay ang loob ko sa kanya. Akin na iyang bag mo. Ako na ang magdadala. Nauna na si Gov. Gabriel na kunin sa balikat ko ang backpack kaysa ang makatanggi. Salamat po, nasabi ko na lang bago ako sumunod sa kanya papunta sa kotse kung saan ay binuksan na rin niya ang pinto ng passenger seat. Wala po kayong kasamang driver or bodyguards. Nagtataka na bilang ko muna sa kanya bago ako pumasok. Wala kasing nakaupo sa driver seat. Wala ring bodyguards na sumalubong sa amin katulad ng madalas kong nakikita kapag pumupunta siya rito. Umiling siya. Hindi talaga ako nagsasama ng bodyguards kapag nasa bakasyon ako. Kahit driver, gusto ko kasi na maramdamang normal na tao lang ako kahit paminsan-minsan lang. Bigla ang paglarawan ng amusement sa aking mukha dahil sa tinura niya. Hindi po kayo natatakot na baka gawan kayo ng masama kapag wala kayong mga bantay? Tila nabigyan niya ng ibang meaning ang tanong kong iyon. No worries, I can protect you with myself. Hindi ko kailangan ng maraming bodyguards para ipagtanggol ka sa mga gustong manakit sa'yo, seryosong wika niya. Ni hindi inaalis ang tingin sakin. Natigilan ako. Ipagtatanggol daw niya ako. At kulang na lang ay sabihin niyang handa siyang ibuwis ang buhay niya para sakin. Kilig ka naman, Arabella. Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin, Gov. Normal na tao lang naman ako kaya walang magtatangka sa buhay ko. Kayo lang po ang inaalala ko. Maging ang mga mata niya ay ngumiti dahil sa huling sinabi ko. Thank you. Pero wala kang dapat ipag-alala. Sila ang dapat na matakot kapag pinagtangkaan nila ako. Lalo ka na, aniya sa pagmamalaking boses pero hindi naman mukhang nagyayabang. Natawa na lang ako. Siguro nga kampante lang siya na walang gagawa ng masama sa kanya dahil mabait at mabuting politiko naman siya. Unless, related Leon sa pagiging babero niya. O pwede rin na magaling pala siyang makipaglaban kaya kampante siya na kaya niyang harapin ang sino mang gustong manakit sa kanya. Hindi naman siguro siya sasabak sa magulong mundo ng politika kung kahit ang sarili niya ay hindi niya kayang protektahan. Si Sir Luigi nga na isang CEO ay maraming alam na martial arts. May tanong pa po ba kayo, kamahalin? Pabirong antag sa akin ni Gov. Gabriel habang nakangiti. Pinamulahan ako ng mukha dahil sa endearment na ginamit niya sakin kahit pabiro lang yun. Pero ikinangiti ko iyon. Tara na. Let's go. Masiglang isinara ni Gov. Gabriel ang pinto sa side ko nang makasampa na ako. Saka naman siya naglakad papunta sa kabilang side at tumuloy na rin sa pagpasok dito sa loob. Pagkaupo niya sa driver's seat at pagkasara ng pinto ay agad kong nasamyo ang mabango niyang amoy na nakulong sa loob nitong sasakyan. Napasinghap na lang ako dahil ramdam kong kinilig na naman ang puso ko sa simpleng scent lang ni Gov na nanood sa ilong ko. Pero mas kinilig ako nang siya rin mismo ang nagkabit ng seatbelt ko. Taga saan ka nga uli? I mean, saang province ka galing? Napasulyap ako kay Gov. Gabriel nang marinig ko ang tanong niyang iyon. Sakay na ako ng mamahaling sasakyan niya at palabas na kami ng village. Bacolod po. I see. Kaya nga pala malambing ang accent mo, nakangiting komento niya. Magaganda ang dagat dun, di ba? Opo, maraming white beach dun. Lalo na sa lugar namin. Bigla ang pagrehistro ng lungkot sa aking mukha nang maalala ko ang bahay namin doon. Kahit sina papa at kuya na dahilan ng pag-alis ko ay nagdulot din ng kakaibang lungkot sa puso ko nang maalala ko sila. What if doon na lang tayo mag-spend ng Holy Week? May private chopper naman ako. Hindi tayo mahirapan sa biyahe. Mabilis pa sa 4:00 na napalingon ako kay Gov. Habang nagmamaneho siya, Pero nabanggit ko na po sa inyo na sa lolo at lola ko na ako nakatira, di ba? At wala po sila sa Bacolod. Nasa Quezon Province lang po sila. Sa Unisan po. Nasa po niya ang kanyang noo at bahagyang bumaling sakin. Oh, I forgot. Pero ayaw mo bang dalawin ang papa at kuya mo? Saka na po. Kapag naramdaman ko ng mahal talaga nila ako at hindi isang bagay lang na pwedeng ipamigay. Napabuga ako ng hangin nang tumingin ako kay Gov pagkatapos kong mapatiim bagang. O okay lang po ba kung huwag na muna nating pag-usapan sila? Binagalan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan at inabot ang pisngi ko. Sure, same lang naman tayo na ayaw pang bumalik sa daddy natin,
Nakangiti na pinisil niya ang kanang pisngi ko bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Kung ganun, sa unisan na pala tayo tumuloy. Saka nakita dadalhin sa resort ko sa Infanta. Para madalaw mo na rin ang lolo at lola mo. Marami rin namang magagandang beach sa lugar na iyon, Natigilan ako. Gusto kong tumutol. Pero bandang huli ay pumayag na rin ako. Sige po. May pag-alangan na tumango ako pero hindi naman yata nahalata ni Gov. Nami-miss ko na rin sina lolo at lola, Kailan ka ba huling umuwi sa kanila? Hindi na po ako nakauwi simula nang mamasukan ako kina Sir Luigi. Mahal din po kasi ang pamasahe, sagot ko sabay kagat ng ibabang labi ko. Hindi ba sagot ni Luigi ang pamasahe at allowance niyo kapag nagbabakasyon kayo? Kumunat ang noo niya nang balingan niya ako. Kailan pa naging kuripot ang gagong iyon? Masabihan nga pagbalik natin. Nako, hindi po. Mabilis na pidgel ko. Galante po si Sir Luigi. Sagot po niya lahat at binibigyan niya kami ng allowance kahit nga po sa day off lang namin. Pero mas pinipili ko po na ipadala na lang kina lolo at lola ang perang iyon para po pandagdag na rin sa panggastos nila, pangungumbins ko. I see. Para akong nabunutin ng tinak nang tumango-tango si Gov. Natila kumbinsido naman sa sagot ko. Inihanda ko na ang mga sagot ko sa posibleng mga tanong pa niya sa akin tungkol sa pamilya ko. Malayo-layo pa ang biyahe namin. Siguradong hindi maiwasan na ang tungkol sa mga personal na buhay namin ang magiging topic. Pero laking pasalamat ko dahil hindi na muling nagtanong si Gov. Gabriel tungkol sa buhay ko hanggang sa makarating kami ng unisan. Nakatulog pa nga ako pero hindi naman siya nenas sakin. Gulat na gulat sina Lolo Magno at Lola Iska nang makita ako sa labas ng maliit nilang kubo. Pero mas nagulat sila nang malamang hindi ako nag-iisa. Kitang-kita ko kung paano sila lalong nagulat. Ako na ang unang lumapit at yamakap sa matandang mag-asawa. Lolo, Lola, miss na miss ko po kayo. Pasensya na kung ngayon lang po ako nakadalaw sa inyo. Panipi tuldok, miss na miss ka rin namin, Bella, si Lola Iska na sobrang higpit ng yakap sa akin. Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka pala? Nakakahiya, hindi man lang kami nakapaghanda ng Lolo Magno mo. Lalo na at may kasama ka pala, sabi pa niya nang lumayo siya sa akin at tiningnan si Gov. Gabriel, ganoon din si Lolo Magno na parang hindi alam ang gagawin ng mapasulyap sa magarang sasakyan na dala namin. Gusto ko po kasi kayong i-surprise kaya biglaan ang pag-uwi ko, pagdadahilan ko, sabay kindat kay Gov. Para ipaalam na sakyan lang niya ang sinabi ko. Sino ba tong kasama mo, Bella? At kay gwapong bata pa. At mukhang yayamanan, sabi naman ni Lolo Magno nang sa wakas ay nakabawi sa pagkabigla. Si Gov. Gabriel Contreras po. Siya po ang governor ng Laguna, pakilala ko kay Gov, na agad namang lumapit at nagmano sa matandang mag-asawa, na halatang gulat na naman nang malaman kung sino ba talaga ang kasama ko. Hindi ko napigilan ang ngiti na sumilay sa mga labi ko dahil sa paggalang na ipinakita ni Gov. Gabriel kina Lolo Magno at Lola Iska. Nakita ko ang pagkagiliw niya na parabang sariling abuelo lang ang kaharap. Si Lola Iska ang unang hindi nakatiis na kalabitin ako. Hindi lingid sa kanilang mag-asawa ang pagkahumaling ko sa lalaking kasama ko noon paman, Bella, paanong, agad ko siyang inakbayan para pigilan sa pagsasalita. Mahabang kwento po, pero ikukwento ko ho sa inyo mamaya dahil ilang araw pa naman kami dito ni Gov. Nakangiting wika ko at saka makahulugang komandat sa kanya, ganun din kay Lolo Magno. Oo nga naman, Iska. Papasukin at pakainin mo muna ang mga bisita natin bago mo usisin. Si Lolo Magno na ang naggiya sa amin papasok sa maliit na kubo. Siya ang umalalay kay Gov, habang ako naman kay Lola, pasensya na ho kayo sa bahay namin, Gov. Pagpasensyahan nyo na rin ang nilagang kamote na nakahanda sa miza. Malayo-layo pa kasi rito ang mga tindahan. Hindi bale. Pupunta na lang ako ng bayan mamaya para makapamili ng pagkain nyo ni Bella. Wala pong problema, Lolo. Hindi naman po itong bahay nyo ang ipinunta namin dito, Gusto kong makilala ang lolo at lola ni Arabella na madalas niyang ikwento sakin. At saka marami po kaming dalang pagkain sa sasakyan. Dumaan muna kasi kami ng supermarket at palengke bago dumiretso dito dahil gusto raw niyang dalhan ng pasalubong ang lolo at lola ko. Bagay na syempre, ikinalunod na naman ng puso ko.
Halatang ikinatuwa ni Lolo Magno ang naging sagot ni Gov. Gabriel, napangiti rin ako. Pero si Lola Iska, sa halip na sumunod sa maliit na sala kung saan dinala ni Lolo si Gov, dinala muna niya ako sa kusina at may sensinang kinausap. Mahal ka namin ng Lolo Magno mo kaya namin kinunsinti ang gusto mo. At nakikita ko naman na mabuting tao ang napili mo. Pero huwag mo sanang kalimutan ang palagi naming bilin sa'yo. Na huwag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo sa isang lalaki. Palagi kang magtira para sa sarili mo. Huwag mo sanang sundan ang naging kapalaran ng mama mo noon dahil sa pagkahibang niya sa papa mo. Malungkot na tangulang ang naging sagot ko kay Lola Iska bago ako lumabas para samahan sa sala si Gov. Gabriel. Pagkatapos naming kumain ng almusal ay niyaya ko si Gov. Gabriel na maglakad-lakad muna sa dalampasigan habang maaga pa. Leon din ang inutos ni na Lolo Magno at Lola Iska habang naghahanda sila ng lunch namin. Nag-insist ako na tulungan sila pero iginiit din ng dalawang matanda na mamasyal na lang daw kami at sulitin ang aming bakasyon. Kaya na habang hindi pa masakit sa balat ang init, yakag ko sa kanya at nagpatiuna na sa paglalakad papunta sa tabing dagat. Hindi naman yun ganun kalayo mula sa kubo ni na Lolo Magno at Lola Iska. May dala akong payong na ipinahiram sa akin ni Lola. In case lang daw na abutin kami ng init pagbalik namin. Ngingiti-ngiti naman na sumunod sa akin si Gov. Inagaw niya sa kamay ko ang payong at saka ako pinayungan ng maabyutan niya ako. Gaano ka nakatagal naninirahan dito? I mean, sa lolo at lola mo. To be honest, 2 months pa lang yata. Then pumunta agad ako sa Laguna para maghanap ng trabaho. Para mapalapit sa'yo, Gov. Really? Hindi makapaniwalang binalingan niya ako. Bago ka pa lang pala dito sa Unisan. At kung 20-year-old ka lang, ibig sabihin, 19 ka lang noong umalis ka ng Bacolod. So, hindi ka nakapagtapos ng college. Umiling ako habang patuloy sa mabagal na paglalakad. Hindi ko naman daw kailangan ng diploma, sabi ni na Papa at Kuya. Basta mag-asawa lang ako ng mayaman. Kaya hindi ko na tinapos ang second year ko sa college at lumayas na ako. Tiningala ko si Gov, kaya nahuli ko ang pagkapalas ng ngiti sa mga labi niya. Ganon sila kawalang pakialam sa future mo. Lasa ka lang sa mayamang mapapangasawa mo. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pagtiimbagang niya. Akala ko strict sila sa'yo dahil ayaw nila na mapunta ka sa maling lalaki. I told you. I smirked. Collateral lang ang tingin sakin ng mga yon. Hindi lang naman sina Papa at Kuya. Pati na ang ibang kamag-anak ni Papa, lalo na ang mga kapatid niya. Kaya nga kilalang social climber ang mga tita ko. Actually, buong lahi namin, iyon ang bansag ng mga tao. Puro mayayaman ang napangasawa ng mga tita ko kahit hindi naman nila totoong mahal. Kaya siguro hindi nila matanggap ng buo si Mama noon. Kasi, mahirap lang siya. Kuyom ang kamay na napailing ako. Pero may isang tita ako na malala. She's the youngest. Teenager pa ako noon nang malaman ko na ikakasal na siya sa boyfriend niya from Manila. Sobrang yaman daw noon. Pero nagulat na lang kami nang ikasal siya sa iba. I don't know what happened. Ang alam ko lang, after their wedding until now, hindi pa rin umuwi ang tita kong iyon at walang nakakaalam kung nasaan siya. My dad said, baka raw patay na at pinapatay ng ex-boyfriend niyang mayaman kasi powerful daw yun, Hindi ako nakarinig ng sagot mula kay Gov. Gabriel kaya nilingan ko siya uli. Napansin ko na naman na parang lalong dumilim ang anyo niya. Nagagalit ba siya sa pagtrato sa akin ng pamilya ko? O disappointed siya sa lahi na pinanggalingan ko? Ayaw ko rin naman kasing dagdagan pa ang pagsisinungaling ko sa kanya. Leon ang rason kung bakit hindi ko na napigil ang magkwento sa kanya. Ikaw, Rebelde. Hinunutin ko siya ng noo. Tinatanong niyo po ba kung social climber din ako tulad ng mga tita ko? Aminado ako na na-hurt na agad ako kahit hindi pa man kumpirmado kung iyon talaga ang gusto niyang tukuyin. Seryoso ang mukha na umiling si Gov. Gabriel, I know you're not like them. Pero gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nakita mo sakin at nagustuhan mo ako. Hindi ko napigilan na lalong masaktan sa tanong niyang iyon. Hindi raw pero parang ganoon din. Iniba lang niya pero ang totoo, gusto talaga niyang itanong kung nagustuhan ko lang ba siya dahil bilyonaryo siya. Mapakla akong natawa bago lumayo sa kanya. So, I was right.
Iniisip mo nga na isa rin akong social climber tulad ng mga tita ko. Kung bakit kasi hindi pa ako direktahin. Marahas akong napailing at naiinis na tinalikuran ko si Gov. I shouldn't be feeling this way. I should not. Dahil kasalanan ko rin naman kung bakit bigla siyang nagduda sakin, Dahil sinabi ko pa sa kanya ang kapintasan ng pamilya ko. Ako ang nagbigay sa kanya ng dahilan para magbago ang tingin sakin ni Gov. Pero maliban na maging honest naman ako sa kanya ngayon. Binilisan ko pa ang paglakad para makalayo ako kay Gov. Gabriel. Ngunit nagulat na lang ako nang may makita akong payong sa yuluhan ko. Hinabol pala niya ako. Pawisan pa siya ng lingunin ko. Bakit ka ba payong ng payong? Wala pa namang init, pagsusungit ko sa kanya. Ikaw kaya ang nagbuklat nito kanina. Nagtataka nga rin ako kung bakit ka nagpapayong, katwiran niya habang may pidgel ng ngiti sa mga labi niya. Sorry na, please. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Gusto ko talagang malaman kung bakit sa dami ng lalaki sa mundo, bakit ka sakin nagka-crush. Alam mo namang babaero ako. May basehan ba talaga kapag naging crush mo ang isang tao? Hindi ba pwedeng crush mo lang siya dahil iyon ang naramdaman mo? Bonus na lang nagwapo ka kaya kita gusto, Gov. Humalukip-kap ako. Pero kahit naman sabihin ko sa'yo na hindi ang hitsura o yaman mo ang totoong hinangaan ko sa'yo, hindi ka rin maniniwala. Kasi nga tanggap mo sa sarili mo na babaero ka at hindi ka ideal man para sa mga tulad ko. Nakita ko na natigilan siya pero bandang huli ay natawa rin. I admit that. Pero sinabi ko na rin sa'yo na noon yun. Hindi na ngayon. Kung ganun, iyon po ang isa sa mga rason kung bakit ko kayo crush, sabi ko na lang bigla. Kasi naniniwala nga ako na kahit ang babaero ay pwedeng magbago at magseryoso. At hindi lang dahil gwapo kayo at sikat. At mas lalong hindi dahil sa pera nyo. Hindi ko po yun kailangan sa buhay ko, pagdidiin ko bago ko siya tinalikuran. I know, that's why I like you, too. Ako naman ngayon ang natigilan. Ano raw, gusto rin niya ako. O nabingi na naman ako. Mabilis akong lumingon para alamin kung seryoso ba si Gov. Gabriel o nagbibiro lang. Ngunit umawang lang ang aking bibig nang malaman ko na gahibla na lang pala ang pagitan ng aming mga labi. Gov, I felt my lips tingles in anticipation. Parang tukso na sumagi na naman sa isip ko ang araw na naghalikan kami. And I wanted his lips on mine, again. Ganito na ba kalala ang pagkagusto ko sa taong ito at bigla na lang akong naadik sa halik na ngayon ko lang naman natikman. My heart beat foolishly fast when Gabriel neared his lips on mine. Hindi ko napigilan ang pagpikit ng aking mga mata habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Literal na napigil ko ang aking hininga dahil sa kaba. Pero lumipas ang sandali na wala akong naramdamang kakaiba sa mga labi ko, Leon pala ay sa noo ako hinalikan ni Gov, at hindi sa lips. Tara, maglakad-lakad na tayo. Bago pa uminit, aniya nang nakangiti sa akin. Itiniklap niya ang payong bago niya ako inakbayan at iginiya papunta sa dalampasigan. I was stilled for a while. Wala akong masabi sa ginawa niyang paghalik sa noo ko. Weird ba? Pero bakit parang mas sweet iyon kaysa sa paghalik niya noon sa lips ko? Nawili kami sa pagkukwentuhan ni Gabriel habang naglalakad sa dalampasigan. Halos hindi na namin namalayan na nakarating na pala kami sa batuhan at siyang pinakadulo ng tabing dagat sa lugar na ito. Maayos naman ang batuhan at hindi mahirap akyatan. In fact, may malalapad pa nga na pwedeng higaan at tulugan. Be careful, masuyong wika niya habang tinutulungan niya ako na umakyat sa batuhan. Nauna na siya sa itaas para alalayan ako. Kung bakit kasi sa dami ng pwede nating pagpwestuhan, dito pa talaga sa ibabaw ng malalaking bato gusto mong umupo. Hindi muna ako sumagot. Sa halip ay kumapit ako ng mahigpit sa kamay niya na nakaabot sa akin. Pagdating ko sa itaas ay agad na umalalay sa baywang ko ang kamay ni Para hindi ako mawalan ng balanse. Ay nalalayan din niya ako sa pag-upo sa malapad na bato pagkatapos niyang haburin ang t-shirt na suot at isinapon iyon sa bato na uupuan ko. Saglit naman akong napaiwas ng tingin ng tumambad na naman sakin ang abs niya. Hindi ko kasi makalimutan ang lugar na ito. Dito ako unang napadpad nang dumating ako rito kina lola at lolo. Hapon na yun at palubog ang araw. Tuwang-tuwa ako kasi bihira ako makakita ng sunset.
May ngiti na nakalarawan sa mukha ko habang nagkukwento ngunit agad ding nabahiran ng pait. For 20 years of my life, 2 beses pa lang yata akong nakakita ng sunset. Una, noong inilibing si Mama. Then, iyong dumating nga ako rito. Bawal na kasi akong lumabas ng bahay after 4 p.m. Dapat nasa loob na ako. Baka raw kasi ligawan lang ako kapag tumatambay ako sa labas ng gabi na. Napailing si Gov. Okay na sana ang pagiging strict ng papa at kuya mo kung hindi mo lang sinabi sakin ang reason nila kung bakit. Umupo siya sa tabi ko. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok ko na nililipad-lipad ng hangin at inayos ang mga iyon sa likod ng tainga ko. Huwag na nga natin silang pag-usapan, maya-maya ay sabi ko ng bumaling ako kay Gov. Gabriel, nandito po tayo para magbakasyon, di ba? So, let's just enjoy this moment. Natawa siya ng marahan. Anong klaseng pag-e-enjoy ba ang gusto mo? Ako kasi, masaya na ako kapag kasama at nakakausap kita ng ganito. Hindi ko na kailangan ng kung ano pa para sumaya. Makita ko lang ang inosenteng mukha mo, ang cute na tawa mo. Nabubuo na ang araw ko, Arabella. Napatitig ako sa mukha niya habang nakaawang ng bahagya ang bibig ko. Ano po ba ang pinagsasabi niyo, Gov? Mukha po ba akong clown sa paningin niyo kaya napapasaya ko kayo kahit wala naman akong ginagawa? Puno ng kainosentehan na tanong ko. Hindi ko kasi talaga magets kung bakit nasabi niya ang mga iyon. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit gusto kitang kasama palagi? Kahit sinabi ko na nga sa'yo kanina na gusto rin kita. Bulong niya habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Ramdam ko agad ang kakaibang sensasyong nagsimula na namang lumukob sa sistema ko nang tumama sa mukha ko ang mabango at mainit na hininga ni Gov. Gabriel, oh, my God, masusundan na naman ba ang kissing moment namin? Hindi ako makapag-isip ng tama dahil palapit ng palapit sakin ang mukha niya. Hindi ko tuloy maintindihan kung seryoso ba siya sa pagsasabi sakin na gusto rin niya ako. Wala ka man lang bang reaksyon sa sinabi ko? Mahinang tanong niya habang tinatitigan niya ako ng matiim. Gusto kita, Arabella. Gusto rin kita. Ngayon ay malinaw na sa akin ang sinabi niyang iyon. Like rin daw niya ako. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Para akong nanigas bigla at hindi ako makahuma sa kinauupuan ko. Pero nararamdaman ko rin sa loob ng dibdib ko ang pagtalon-talon ng puso ko dahil sa tuwa. Kulang na lang ay kumawala ito sa ribcage ko dahil sa kilig. Gusto rin daw ako ni Gov. Gabriel, sa wakas, magkakaroon na ng katuparan ang pangarap ko lang noon na mahalin at maalagaan siya. At higit sa lahat ay maging asawa. Maging asawa agad, Arabella. Hindi ba pwedeng magpakipot ka muna kaunti at alamin mo kung seryoso ba talaga siya sa'yo o sinasakyan lang niya ang pagkahumaling mo sa kanya? Kastigo sakin ng isipan ko. Gusto kong sumang-ayon sa isinisigaw ng isip ko. Pero kay daling nil iPad ng paalalang iyon nang maramdaman ko ang mga labi ni Gov. Gabriel na masuyong hinahalik-halikan ang pisngi ko. Napapikit na lang ako. Arabella, mag-isip ka, pilit na saway sa akin ng katinuan ko. Ngunit mas malakas ang sigaw ng puso ko. Dahil hindi ko kayang itanggi sa sarili ko na namiss ko siya. Na namiss ko ang mga labi at mga halik niya. Babaero yan, Arabella. Pinapasakay ka lang yan. Think. Pero bago pa man manalo ang isip ko, naangkin na ni Gov. Gabriel ang mga labi ko at marubdob na niya akong hinalikan. Napadaing na lang ako sa loob ng bibig niya na sinamantala naman niya. He kissed me deeply and hungrily. Damang-dama ko ang pananabik din niya sa akin. Ramdam ko na katulad ko ay hinahanap-hanap pa rin niya hanggang ngayon ang mga halik na pinagsaluhan namin noon. Lalo akong nahirapan na pigilan pa si Gov. Gabriel nang yakapin niya ako ng mahigpit. Bawat paggalaw ng kanyang mga labi ay lalo lang akong nadadarang. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang aking mga labi na unti-unti na ring gumagalaw at sinasabayan ang kapusukan niya. Kusang pumulupot sa kanyang leeg ang mga braso ko at mas hinapit ko pa siya palapit sa akin. Arabella, narinig ko na masuyong tawag ko ni Gov sa pangalan ko habang inaangkin niya ang mga labi. Gov, ganting tawag ko rin sa kanya na para bang sinasabi ko sa kanya na nandito lang ako. Na hindi ko siya iiwanan at handa akong magparaya anumang oras. Mukhang naintindihan ni Gov. Gabriel ang pag-ungol kong iyon. Lalo lamang lumalim ang bawat halik na ipinapamalas niya sa akin.
Naging mapusok na rin ako at nag-iinit na ang aking katawan. Isa-isa nang tumatakas sa sistema ko ang anumang inhibisyong taglay ko. Kahit si Gov, ay ramdam ko na rin nawala na sa tamang huwisyo. Kapwa na kami nilalamon ng makamundong pagnanasa, nag-iinit na ungol ko nang maramdaman ko ang kanyang malaking palad na humaplo sa dibdib ko habang dahan-dahan niya akong inihihiga sa batuhan. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal naghahalikan ni Gov. Gabriel nang bigla niya iyong putulin habang may ngiti sa kanyang mga labi. Gusto kong minas sa kanya. Kasi nagawa pa niyang ngumiti habang ako, pulang-pula na ang buong mukha ko. Pakiramdam ko ay ginigisa ako sa kumukulong mantika. You're beautiful, but blushing makes you prettier, nakangisi pa niyang wika habang pinipisil ang pisngi ko. Aliw na aliw pa yata siya na napahiya ako pagkatapos niyang halikan sa pangalawang beses. Nakahiga pa rin ako sa batuhan habang nakadukwang naman siya sakin at nakakulong ang katawan ko sa isang braso niya na nakatukod sa bato. Walang imak na tinabig ko ang kamay ni Gov. Gabriel. Bumangon ako at saka inayos ang aking sarili. To be honest, naguguluhan na ako sa nararamdaman ko ngayon. Nasiyahan ako sa nangyayari sa Arnon. But at the same time, naiinis din ako sa sarili ko kasi kahit anong saway sakin ng isip ko, nagiging marupok pa rin ako pagdating sa kanya. Ni hindi ko pa nga alam kung ano ba talaga kami. 2 beses na kaya kaming naghalikan. Nahihiya naman akong tanungin siya kahit inamin na niya na gusto rin niya ako. Baka isipin pa niya na masyado akong nagmamadali. At saka, paano kung hindi naman talaga siya seryoso sa sinabi niyang iyon? Leon lang ba talaga? Paipal na naman ang inner self ko. O baka natatakot ka lang na magtanong dahil malalaman mo na katulad ka rin ng maraming babae na dumaan sa isang Gov. Gabriel Contreras. Fling lang. Hinalikan niya ulit ako pero hindi na ako tumugon. Bigla akong nawala ng gana sa ideyang isinaksak sakin ng utak ko. Sa halip ay iniwas ko ang mukha ko na ipinagtaka naman niya. What's wrong? Masuyong tanong niya at maagap niya akong pinigilan sa akmang pagtayo ko. Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa natin? Nagsisisi ka ba na pumayag kang halikan ko? Lalo akong na-confuse nang mabakas ko ang tila pag-aalala sa boses niya. Nilingan ko si Gov. Gabriel at nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Sa tingin ko, nabawasan ang kumpiyansa niya sa sarili sa mga sandaling ito. I'm sorry kung feeling mo tinitake advantage kita, Arabella. Pero hindi ganun yun. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko na halikan ka sa tuwing magkasama tayo. Huminga siya ng malalim at umayos ng upo paarap sakin habang hawak ang dalawang kamay ko. Look, kaya naman kitang iwasan kung tutuusin, Pero alam mo kung ano yung mahirap. Layong pigilan ko ang nararamdaman ko sa'yo. Ramdam ko ang katotohanan sa mga sinasabi ni Gov. Gabriel, I could feel it. At ganun din naman ako. Kaya ako nandito sa sitwasyon na to ngayon dahil hindi ko rin kayang iwasan ang feelings ko sa kanya. Leon nga lang, kung paiiralan ko lang ang damdamin ko sa kanya, paano kung tama ang isinisigaw ng isip ko? Ng mga taong nakapaligid sakin. Napaglalaroan lang ako ni Gov. Gabriel, na sinasakyan lang niya ang pagkagusto ko sa kanya. At bandang huli, fling, lang din pala ang labas ko. Paano kung mabiktima lang din ako ng husay niya sa paglalaro sa pag-ibig? Naputol ang pagbabalanse ko ng mga sitwasyon sa isipan ko nang bigla niyang hinawakan ang baba ko at muli akong siniil ng mainit na halik. At dapat, doon pa lang ay pinigilan at itinulak ko na siya. Pero bakit ang nangyari, hinayaan ko lang siya hanggang sa matapos niyang namnamin ang mga labi ko. Napangiti pa nga ako nang ngitian niya ako na para bang sinusuyo ako. Bakit ba kay dali kong bumigay sa taong ito? Ligaw tayo. Sayang naman ang ganda ng dagat. At saka, nangingislap ang mga mata na tumingala sa kalangitan si Gov. Gabriel, mas masarap maligo habang wala pang init. Umiling ako, hindi maganda ang dagat sa parteng ito. Doon na tayo maligo malapit sa bahay. Akala ko susundin niya ang sinabi ko. Pero nagulat na lang ako sa biglang pagtayo niya. Walang ano-ano na hinubad niya ang kanyang damit sa mismong harapan ko at ngumiti sakin. Maganda rin naman dito, pero mauna na akong lulusong. Sisiguraduhin ko muna na talagang safe ang lugar na ito para paliguan. Parang nawala ako bigla sa sarili ko habang pinagmamasdan ko ng malapitan ang katawan ni Gov. Gabriel, napakamatipuno at napakakisig niya talaga sa paningin ko.
Namalayan ko na lang na napatango na niya ako. Kasunod yun ay narinig ko na lang ang pagtalsikan ng tubig nang tumalon siya mula sa batuhan. Medyo may kataasan ito kaya hindi ko napigilan ang mag-alala at napatayo ako para silipin siya pagkalipas ng ilang minuto. Kinabahan ako nang pagtanaw ko sa tubig ay hindi ko na siya nakita. Hindi siya lumutang kahit ilang minuto na ang dumaan simula nang tumalon siya. Gov! Kinakabahan na tawag ko sa kanya habang inililibot ko ng tingin ang paligid. Kahit anong titig ko sa tubig ay wala akong maaninag. Gov! Huwag mo nga akong banibiro ng ganyan. Hindi po nakakatuwa, kunway nalinis na wika ko sa pag-aakalang pinagtitrip-an lang niya ako. Kahit ang totoo ay kumakabog na ang dibdib ko sa nerbiyos. Akala ko talaga niloloko lang niya ako. Mababaw lang naman kasi ang tubig. At saka hindi naman niya nabanggit sa akin na hindi siya marunong lumangoy. Bahala ka nga dyan. Aalis na ako kung ayaw mo pa ring magpakita, padaskol na sabi ko. Pinilit kong bumaba ng batuhan. Dahan-dahan lang ako sa takot na baka magasgasan ako o kaya ay mahulog ako at tumama sa mga bato. Akala ko kapag ginawa ko iyon, ititigil na ni Gov. Gabriel ang pagbibiro sa akin at lalabas na siya. Pero lumipas lang ang ilang minuto, nakababa na ako at nasa dalampasigan na. Pero walang Gov. Gabriel ang lumutang. Nakaramdam na ako ng totoong kaba dahil napakatahimik na ng paligid. Kahit ang paghampas ng mga alon ay walang senyales na may taong nagtatago sa kung saan mang bahagi ng tubig. Gov! Malakas na sigaw ko habang palakas ng palakas ang kalabog sa loob ng dibdib ko. Lamusong na ako sa tubig para hanapin siya. Pero kahit anino niya ay wala akong nakita. Gov! Gabriel! Nasaan ka na ba? Nagsisimula ng tumulo ang mga luha ko dahil frustrated na akong mahanap siya. Halos 30 minutes ko na siyang hinanap pero bigo pa rin ako. Hindi naman ako makauwi ng bahay para humingi ng tulong kina Lolo Magno at Lola Iska dahil malayo-layo rin ang bahay nila. At saka nag-alala ako na baka kapag umalis ako, saka lulutang si Gov. Gabriel at hindi maganda ang nangyari sa kanya. Naghahalo na ang pawis at luha sa magkabilang mukha ko habang walang tigil ang paghahanap ko sa kanya nang may dumating na dalawang mangingisda. Kuya, umiiyak na nilapitan ko sila para magpasak lolo. Pwede niyo po ba akong tulungan na hanapin ang kasama ko? Bakit, Ineng? Ano ang nangyari sa kasama mo? Nag-aalala agad na tanong ng mas matanda. Tumalon po kasi siya mula roon. Luhaan na itinuro ko ang batuhan na pinanggalingan namin ni Gov. Gabriel kanina, pero simula noon ay hindi ko na siya nakita. Mag-iisang oras na po, lalo lang nadagdagan ang nerbiyos ko nang makita ko ang pag-iling ng dalawang lalaki. Nako, Ineng, mabato ang ilalim ng tubig sa parteng layin. Posibleng nabagok ang ulo ng kasama mo at nawalan siya ng malay kaya hindi agad lumutang. Pakiramdam ko ay nanlamig ang buong katawan ko sa tinura ng matanda. Hindi ko yata kaya na may mangyaring masama kay Gov. Gabriel, at sa poder ko pa. Pero huwag kang mag-alala, kami na ang baalang maghanap sa kanya. Hindi ako mapakali habang hinihintay na magising si Gov. Gabriel, hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakahiga sa ospital bed na katabi ko at kung gaano na rin ako katagal na nag-aalala sa kanya. Nang mawala siya kanina sa dagat pagkatapos niyang turn alon, natagpuan siya sa dalampasigan na ng dalawang mangingisda na tumulong sa akin sa paghahanap. Malayo yun kaya pala hindi ko siya nakita. Doon pala siya tinangay ng mga alon. Pero ang masaklap, wala na siyang malay at may sugat na siya sa ulo. Tama nga ang hinala ng mangingisda na tumama sa bato ang ulo ni Gov. Gabriel nang tumalon siya, agad namin siyang isinugod dito sa ospital. Nasuri naman agad siya ng mga doktor at natahi ang sugat sa ulo niya. Ngunit hanggang ngayon na gabi na ay hindi pa rin siya nagigising. Hindi rin ako umaalis sa tabi niya. Nag-alala kasi ako sa mga sinabi sa akin ng doktor pagkatapos siyang gamutin. Kaya nga tinawagan ko na si Sir Luigi dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, bukod sa wala akong perang pambayad dito sa ospital. Para siya na ang baalang kumontak sa lolo ni Gov. Gabriel. The patient hit his head and he is suffering from a severe concussion. Natahi at safe naman na ang sugat sa ulo niya. Good thing din na tumigil na ang bleeding. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante, Miss Cerezo. Dahil maraming posibleng mangyari sa isang pasyente na may head trauma.
Pwedeng sumakit ang ulo niya, magsuka siya, mahilo, at mawalan uli ng malay. Pwede ring maapektuhan ang sensory niya like blurred vision, sensitivity to light or sound, at marami pang iba. But the worst outcome of having head trauma is, kumunat ang aking noo dahil parang nahihirapan ang doktor na magpatuloy. Ano po ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa pasyente, Duke? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sumagot, memory loss. What? Bulalas ko. You mean po, pwede siyang magkaroon ng amnesia. Malungkot na tumango ang doktor. But let's just pray that it won't happen. Hintayin na lang natin na magising siya. Kaya ko lang yun sinasabi sa'yo para maging handa ka sakali mang mangyari iyon. Kaya mahalagang nandito na ang pamilya niya bago pa man siya magising. Kilala rin kasi niya si Gov. Gabriel na gobernador ng Laguna. Kailangan niya ng family support, Miss Cerezo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na natutop ko na lang ang aking bibig. Wala na akong ibang naisagot sa doktor maliban sa tumango. Kung sakali mang mangyari na magka-amnesia si Gov, ngayon palang naaawa na ako sa kanya. Paano na ang buhay niya? Lalo na yung parteng malilimutan niya. I'm aware naman na may iba't ibang klase ng amnesia. At paano kung ang klase ng amnesia na tumama sa kanya ay yung parteng nakilala na niya ako? Just let me know kapag nagising na ang pasyente. Marahan niya akong tinapik sa balikat. Kailangan natin siyang suriin agad para malaman natin ang mas malalang epekto ng head injury niya at maagapan ng maaga. Okay, Duke. Thank you po, walang kalakas-lakas na sabi ko sa doktor bago siya lumabas ng silid. Para akong kandila na unti-unting nauupos nang umupo ako sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Gov. Gabriel, matapos kong maalala ang lahat, hindi ko na naman mapigilan ang makaramdam ng pagkaawa sa kanya habang pinagmamasdan ko siya na tulog pero may bandage sa ulo. Pigil na pigil ko ang aking paghikbi ng masuyo kung hinawakan ang kamay niya. Okay lang kahit makalimutan mo ako, Gov. Ang importante, gumaling ka lang. Hindi ko kayang makita ka ng ganyan. Hindi ako sanay. Pinunasan ko ang aking mga luha na hindi ko napigil ang tumulo nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Bahagya lang akong lumingon. At mula sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko ang sabay na pagpasok nina Lola Iska at Lolo Magno. Agad silang lumapit sa akin at mahigpit na niyakap ako ni Lola. Magdasal ka lang, apo. Hindi pa babayaan ng Diyos si Gov.